Boy na may muntag son lahat das programas timbangan sa Katurugan. Welcome sa itong tulumanon. Sa ato usab mahigalang mga subaybay sa itong programa. Kumusta mo? O atong pinaot na mo sa may panglawbas. Diya po sa California, mayong buntag diha or mayong gabi diha, no? Sa California, ni Mr. and Mrs. Juscuro Bago ang atong partner sa Ministry Dres Pilipinas. Salamat sa mga pagsuporta, no? Labi na sa mga kursada ginahimo Dres Pilipinas magkaigsuunan. O may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto, may gabi diha po sa lain-lain nga bahin sa gawasan nasod. Kumusta mo tanan diha? Nga atong mahigala po nga nagasbaybay sa itong tulumanon. Og diri po sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao atong ipanginaot nga namo sa bayang Panglawas. Alang sa mga Adventista nagtan-aw, ay mo kalimot sa pag-share tong live aron sa daghan ang mahibalo, no, sa tinuod nga doktrina. Manubagtag pangutana, manubagtag mga isyu o maghisgot tag topic igsuon nga matupan nila sumud ako nga topic basta kini pagkaon na sumhan sila mga kaigsuonan. Apan ang kamatuoran way sumusumo ni kay kundi ta magbatmo na digsuon siya sa pagkaon lang. Lisod ba yan tungod kay sa Biblia may higala tagaan tag pagtagad karon nga ang mga mananap nga mahugaw sa sa daang tugon nagkabilin nga hugaw hantod karong panahon na. Kay ang unahuna sa uban mga kaigsuonan nga ang hugaw mananap sa daang tugon na limpyo na sa bagong tugon. Mao na ang ilang katarungan. Og usas hinungdan daw nga nalimpyo na ang matupan niya. Nalimpyo na, no? Ang mga mananap nga hugaw sa daang tugon kay si Kristo daw nagpakamatay na ginluon as dugo ni Kristo ang mananap nga mahugaw. Ila po ng rason mga kaigsuonan. Oh. Mao na nga sa atong pagtuon karong kabuntagon. Tagaan tag pagtagad kun tinuod ba na nga mga pahayag labi na sa mga CFD, labi na sa mukaon kuno kaning baboy kay madipinsa nga sa bagong tugon daw limpyo na ipakaon na ang mananap ka mahugaw kay hindo na lagi. Gamit ang buhat Jess nga sa ila igsuon nga mga hubad, no? Sa buhat Jess mga kaigsuonan. Mo na nga karon ka buntagon tagaan ta nagpagtagan. May buntag ni Sam Camp nga atong amigo diha naman sa Bohol siguro. Oliver Cabilis mga igsuon ania ang klaro diretso ug sakto nga tubag sa Katoliko bahin sa Revelation 13:4 nga sayop ang SDA sa interpretasyon, no ba? Dili mahimo nga imo silang iusa. Mao ba? Kay kontra ni Kristo ang Katoliko kay kang Kristo dili mahimo nga imo silang iusa. Matud pa diri sa kang Brother Oliver, refer to the Catholic Church kay ang Catholic Church daw worship Christ, protects Scripture, and fights Satan, baptizes believers, preaches the gospel, suffers persecution, not the persecutor. Katolikong konklusyon unya unsa man ang tinuod nga pasabot sa Revelation 13:4. The dragon Satan, the best is Antichrist empire, the worship allegiance to evil, not to a church. This cannot. Ano ko po ni nga kanang reference. Walay bisan usa ni ini makita sa Biblia. Opinion ra na dili doktrina sa scripture gikan sa field prophecy sa 18th century. Therefore ang SDA interpretation kay dili biblical. Dili daw biblical. SDA interpretation is bias, naglangkob og anti-Catholic agenda. Ang SDA daw founder Ellen G. White nagtudlo. Kamo nila basa na ison kay dili na itong topic karon, no? Kana ato mga kuan viewers. Ako diretso pangutana kun imo pangutana lang. Kun ako naamoy mga referensya diha, ay inyo lang ibutan diha kay makabasa po na itong mga viewers diha. Ang mga viewers na ang magtimbang-timbang. Guys, tinuod igsuon kung nahisikot ang tinuod nga relihiyon.
tinuod nga iglesia. Simple kaayo pangitaon. Bisan pag di ka na mangitag referensya pang sinako sa pag-prove lang sa imong relihiyon nga tinuod ba na or iglesia tinuod ba na. Wala na kinahanglan Biblia ra ang gamita. May baon na kako ng imong pundok tinuod ba? Kung kanang Biblia ni suportar sa imong doktrina, maura gina. Dili kasaligan ng referensya, tungod ang referensya na yung mga bias ng mga referensya. Wala magsulti ang Biblia ng referensya balaan. Ang ingos Biblia nga, ang Biblia pulong sa Dios balaan, giangkon nga iyang kaugalingong libro, uni ang gihatag para tudluan ta pagsabot. Hatagan tagkaalam sa pagsabot sa kaluwasan, tudluan ta o sa pabuhat ug matarong, badlungon, sawayon, tuliron ta. Muna siya ang role sa Biblia. Buti pa sabot nga ang Biblia, mutudlo na to sa tinuod nga pagtulunan. Tudluan po ta sa bakak nga pagtulunan. Nato ba kumplito ang Biblia? May balota nga kini nga pagtulunan tinuod ni pinagis Biblia. May balo sa da nga kini nga pagtulunan but ni bakak ni pinaagi lang gihapon sa Biblia. Simple mga kaigsunan. Ay nalibuga inyong una-una pangita paglibro, referensya nga mutudlo nga mo na tinuod ng Iglesia Katolika, tinuod na bisan pa igsuon kung Biblia ra ang Seventh-day Adventist makapamatuod bisag Biblia ra gamiton nga tinuod ng mga iglesia. Oh, Biblia ra gamiton. Oh, nga mga CFD ako nag-challenge mga CFD. Pamatud-an na kunuta. Biblia ra pulos ang gamiton. Pamatud-an ang inyong pundok na tinuod na gitukod ni Kristo, tinuod ng pundok ka, Biblia lang gamita. Pamatud-an po nako nga ang Seventh-day Adventist tinuod ng iglesia, Biblia ra gamiton gihapon. Tanaw na to kung kinsa mulo ka pa. Anara gamit ang referensya. Namatay mga referensya taghan pero kapoy na ba? O kapoy na. Kung mag-isgot ang kamatuoran igsoon, walay laing kamatuoran gisgutan di ang musuporta sa doktrina ng Biblia gina. Ang pulong sa Dios kamatuoran, ang buti pasabot, kung ang imong doktrina nagtudlog tinuod, mabasa sa Biblia, kanang iglesia tinuod ng kapundok. Pero kung nagtudlog bakak kanang iglesia, piki ng iglesia. Kana simple igsuon nga pamaagi. Una, naghuwat ko sa kung challenge, kinsa mga CFD diha. Pamatud-an na itas pundok na to. Pamatuod mo siyang pundok at tinuod ang iyong relihiyon, tinuod ng iglesia, Biblia ang gamita. Ako po, matud-an sa ako nga ang Seventh Adventist tinuod ng iglesia, Biblia rin gamiton. Wa na referensyahay. Aron makitang katag. Kaysa ako nag-iingon, og na referensya gani, di na po dawaton. Kanto lang debate lang Mitchell Benilio, Argesino. Na-referensya, napagani, imprimatur, pero di-deny kay dili kuno standard reference. Wa ka mo salig sa imprimatur, nga kanang imprimatur inyo manang gisaligan nga kung naay imprimatur, kana nga libro tinuod na og di na masayop, kay naay imprimatur, pero panaos debate, gireject ang ilang libro nga naay imprimatur. Basta gani apiki na igsuon, di na dawaton ay ilang libro. Basta apiki na. Mo nang giingon ako may gala kun magdebate manggalinta pamatud-an ninyo Roman Catholic na ang inyong pundok tinuod na gitukod ni Kristo, Biblia lang gamita. Pamatud-an sa nako ang Seventh Adventist tinuod nga iglesia, Biblia ang gamiton nako. Tan-aw na to kun kinsa gid ang murutaw nga tinuod. Kuha ni bias na kay dayaon ba ni man ang Biblia? Dawaton tanang bersyon. Kung naa may bersyon nga bugos niya, ipagawas na. Kung ano problema na ko. Oh, na may lang mga Biblia nga mga bugos. Ay, di ko mahadlok na mga bugos. Isang pila pa na kasakong bugos diya. Di ko mahadlok na iso. Kaya niya ako Biblia ang dili bugos. May Biblia kong dili bugos. O na nga. Tatanaw ko na ba magkagat aning challenge. Mga kaigsunan. Efren o magbanwa matupad Jeremias sa 16 pangitaon ang karaan nga dalan pundok nga karaan kay sa karaan nga dalan makabaton kamog kapahulayan og naara giingon sa Proverbio 20:14
nga adunay dalan nga daw matarong sa katao apan ang tumoy ni ana kalaglagan. Asig ang atong gisubay nga dalan hunahuna kag tinuod ni ba. Pero ang tumoy day impierno man diay. Bantay-bantay kita igsuon. Mao na nga ni ay Biblia ang atong basahon atong saligan mga kaigsuon. Karon, balikat ang isyu. Sa Biblia, halos tanang tao sa kalibutan mutuo nga ang baboy hugaw. Ang mga mananap na ay mga hugaw mananap. Panahon na kuno sa bagong daan tugon. Tuo sila ana magkaigsuunan. Mutuo sila ana. Kay naakunos daan tugon. Pag abot daw sa bagong tugon, kadtong mga mananap magkaigsuunan nga giingon sa Ginoo nga hugaw, gilimpiyuhan na daw sa Ginoo sa bagong tugon. Mao sana gilangunahuna. Mo na gatudo sila nga ang baboy ipakaon na kay hindo na daw kuno sa bagong tugon. Ato tagaag pagtagad kun unsa ka tinuod na. Okay. Naon sa may pulong hugaw. Ang pulong hugaw igsuon lahi ang pulong hugaw og nahugawan. Tikdot mga higala. Sa Job 14:4 matud pa diya nga walay bisan usa nga makakuha og hinlo gikas butang hugaw. Wala daw hinlo sa butang hugaw. Sakto mo gina. Kay kanang iti igsoon hugaw mo gina. Hugaw ng iti. Daghang mga hugaw diya sa Biblia o sa atong gibuhi ang kalibutan karon. Pero ingon ang Biblia, basta pulong ganing hugaw, wala na hinlo diyang makita na to. O ang hinlo, dili malimpyo. O ang hugaw, dili malihinlo. Mato pa ni Hub. Nakarong describe sa Biblia, nga kining mga mananapa hugaw ni. So kung hugaw siya, wala hinlo ana. Kay hugaw man siya. Kaysa kung nag-ingon, lahi ang pulong hugaw, ug lahi ang pulong na hugawan. Ang pulong na hugawan, mahinlo pag na siya. Nganong mahinlo man na siya? Kaya kung makatamba kag tae, ang imong tiil, na hugawan sa tae, kanang imong tiil, maadto nagtubig, mahimasa ka, mahinlo man to. Pero katong tae nga may hugaw, so kung saan to hinlo ato, hugaw gito siya, wa, dyan to'y makuwang hinlo sa butang hugaw, mga kaigsunan. Na, kung silang una-una, matur pa nila, ang Levitico 11, Deuteronomio 14, ang gisugo daw ana, ang mga Israel hanon ra, wa kuno sugua ang mga hintil o Kristohanon. Uniwali sa uban nga nasagara igsuon, nga ako nga ba, mabati. Karon ang Deuteronomio 14, nagisgot diha, tinuod na nga dunay baboy nga dili ipakaon, isda nga walay himbis dili ipakaon, mga mananap nga tibok ang kuko dili ipakaon. Ang ilang aligisyon diha, ang ilang huna-huna nga ang gisugo anang dili ipakaon kato lang mga Hudiyo, way labot ang mga hintil Kristohanon. Ilang gikonklusyon nga ang Deuteronomio 14 ang gisugo na Israelhanon lang, way labot ang hintil. Mo nang mangaon sila baboy, kay wa kuno sila suguan nga dili mo kaon. Dabi karon kay naa man diha ang ipakaon. Ingon na Ginoo mauni ang inyong kanon, ang baka, karniro, kanding, ang isda nga may himbis mauni inyong kanon. Kung ang gisugo na Israel ra, ang question mo ni, nga nang mga ono mo karning bakag, manok o kanding? Gawa man mo sugua, wala man mo ilabot. Di nahimong dalo, nahimong sirok. Wala ganita agdahag kaon, wala ganita na suguag kaon, yung mukaon ka, delikado ng kinaiyaha, kay dalo na o sirok na. Nya, masugot mo, tagon mo sirok. Kanang nagwali nga, kanang gisugo da sa Deuteronomio 14, Levitico 11, Israel raman, matay labot. O watay labot ang hintil, buti pasabot, dito mukaon ng manok, dito mukaon ng baka, dito mukaon ng karniro, kanding, kabaw, dito mukaon, kaya matasugua ka ha. Apan nga nung mga on, malagi mo ang musugua. Buat bang ipasabot lugar nga, inyo lang pili-pilion.
Basta gani dili ipakaon, mingon din mo nga Israel na gisugo na brad. O katong mga mananap nga ipakaon, mingon ko mo nga, apil na na brad, kaya mo kaon masami. Wagid, masabdi inyong utok mga kaisuunan. Makalibog ang inyong doktrina. O makalibog. Mauna nga atong tuliron ang libog para gawas ang tinaw mga pagsabot, may tungod din yung mga pagkaon, ngayong gikasilagan. Di ba? Naniya ang punto. Mingon ang uban nga may labot sa kaluwasan ng pagkaon, brad. Tinuod na, may labot kung hilo ang ikaon. Pero huga ang ikaon, may labot sa kaluwasan. Tungod kay may tagna siya. Di man igsuon ang gisgutan sa bilang kasulatan. Matod pa sa Roma, hinuon ang kanunon di way kalabutan sa kaluwasan o ginarian si Ginoo. Kas basta kanunon o pagkaon. Kung ang imong gikaon, gitugot sa Ginoo, wa ginilabot sa kaluwasan, kay di maka maimpirno. Pero kung ang imong gikaon, bawal ginis Ginoo, may dakong kalabutan sa kaluwasan, kay maimpirno ka magdi ka muna. Nga naman, may tagna ba? Isaiah 66:15 paingon sa 17. Kay moabot ang Ginoo sa katapusang panahon, uban sa kalayo, ug kabangis ug kasuko. Aron silutan niya ang mga tao, pinaagis kalayo, ug daghan ang iyang gipatay. Los amay tabo ni, sa katapusang panahon, inig-abot ni Kristo. Sa katapusang panahon, pag-abot ni Kristo mag-igsuunan, nagsudi ang balang kasulatan nga adunay mahitabo nga mas kiling pitindaghanang patyon si Ginoo. O niya gitagaan dagpanglantaw description sa mga taong patyonon. 17. Magdungan o kamatay ang mga tao nga nagkaon sa karing baboy. Nag-adto sa mga lara tanaman sa mga Diyos. Magsimbag mga rebulto, apil diha. Nagkaon o karing baboy, ilaga o uban pang mga mahugawng mananap, mga matay sila sunugon sa kalayo, nag-ingon ang Ginoo. Na nga nang miingom tagway kalabutan sa kaluwasan ng pagkaon. Sakto ginang way kalabutan sa kaluwasan, basta ang inyong gikaon, hinlo nga mananap. Pero kung hugaw nga mananap, pagkadako sa kalabutan sa kaluwasan, tungod kay may tagna ang Biblia nga ang nagkaon o hugaw mananap, sunugon sa kalayo. Nadili man na ako, sa Biblia man na. Biblia ginaigsuon nga pagkasulti. Igo lang kong nagsulti, unsa ang ingos Ginoo. Mabitan ang maingon ang uban nga, ano man yung mga Sabadista, Adventista, nga di man ipakaon ng karing baboy. Oy, di gina tinuod nga kami nagdilian. Wala gid may magdili nga ang baboy dili ipakaon, ang isda nga himbis dili ipakaon, wala magdili ang Seventh Adventist. Ang nagdili ana ang Dios. Amo lang gisulti ninyo ang gisugo niya. Kaya namin giingon nga, isulti ang tinuod nga to sa tanan sa imong isig katao. Kanang tinuod giisulti. Ayaw tumbak ang isulti. Nakaroon kung walay problema igsuon nga pag-abot sa bagong tugon na limpyo na, kung tugutan nga nalimpyo na ang mga manganap nga mahugaw sa dantugon pag-abot ni Kristo, unsay may tabo sa tagna. Nga may tagna man. Unya ang tagna raba dili past tense, future tense. Ang gingon sa Biblia, ang tanang nagkaon. Meaning, pulong ganing nagkaon, presente nga nagkaon. Kaya wala ing na ang bersikulo nga ang tanang nakakaon. Kaya lahi ng pulong nakakaon o nagkaon. Ang nakakaon, humana, dugay na past tense. Samtang ang pulong nga nagkaon, present tense, actual, karon, samtang nagkaon nga karon. Na kung hindi ka mong nagkaon, hangtod maabot ni mo ang kamatayon. Ay pagunahon na kung di pa kaabot ang pagpamatay ni Kristo sa kalayo, namatay na ka, ay pagunahon na nga di ka maapila na. Ano man, banhaon ba sa Ginoo? Banhaon sa Ginoo ang tanan nga mga matay, nga mga taong nangaog karing baboy, mga taong nga mga sugarol, mga tao nga mga hilig sa helas kalibutan, mga tao nga manilapason banhaw nas Ginoo usa sunuga.
Ang punto lang soon, nga panahon sa sikan kami, kining atong paabuto ra ng Kristo mubalik. Dili pa na panahon sa pagpatay sa mga tao nagkaos kaning baboy. Wala pa ilabot ana, dili pa na. Tungod kay sa pag-abot ni Kristo sikan kaming, dili pa niya patyon ang tanan nga nagkaon sa kaning baboy. Ang purpose ni Kristo pag-ani, pagkuha sa tanang matarong nga nagpaabot sa Ginoo o pagbanhaw sa tanang matarong o ang mga buhi nga matarong sa gaos panganod. Pagsugat sa kanginan og sila dadon ngadto sa langit. Sa ato pa, biyaan ang kalibutan. Duha klaseng buhi nga maabtan sa Ginoo, buhi nga daotan o buhi nga matarong. Ang buhi nga daotan pag-abot sa Ginoo patyo niya. Sunugon niya, patyo niya, kuhaan na gininhawa ang tanang buhi nga daotan. Og mo nang biyaan sa Ginoo ang kalibutan nga napulos mga patay magkaigsunan. Apan dili pa ni mao ang pagsunog igsuon. Kay usa sunugon kadtong gipatay ni Kristo sa pag-abot niya mga daotan. Magdungan to silag sunog kadtong mga tao nga nangamatay na sa unang panahon gikan ni Adan hangtod sa panahon sa pag-abot sa Ginoo. Aduna pagipatay mahitabo, dunganon to silag banhaw. Ayha sila sunugon sa kalayo. Mahitabo lang ang pagsunog sa mga taong daotan. Apil ang nagkaos kaning baboy. Human ang 1,000 years nga pagpuyo sa matarong didto sa langit. Tungod kay ang impierno mahitabo human ang 1,000 ka tuig. Pinadaig 20. Pinadaig 20 bersikulo 7, 8, 9, 10. Ngayon katapos na sa 1,000 ka tuig, ang yawa buhian gikas siyang bilangguan, og ang mga nangamatay nga naotan banhaon sa Ginoo. Unya ang yawa mulibot og mutungha og pasahaagon ang mga tawo nga banhaw na, og iyang danihon nga ilang gubaton ang syudad nga nanao gikas langit, ang bag-ong Jerusalem. Apan sumalas bersikulo og dihay kalayo gikan sa langit nga milamoy nila. Sa ato pa human pa sa 1,000 years ang impierno, ay pa masunog ang mga taong daotan og ang mga tao nga nagkaon sa mananap nga mahugaw ay pa may tabo sa pagsunog human ang 1,000 ka tuig. Sa pag-abot ni Kristo sikan kaming walay sunugon nga daotan. Patyon lang sila sa Ginoo, apan dili sunog. Tungod kay ang impierno mahitabo, human ang 1,000 ka tuig. Niingon isa na balang kasulatan, 2 Pedro 3:7. Kining langit og yuta nga atong nakita karon, gitagana alang sa kalayo, gitipigan alang sa adlaw sa padulya o sa kalaglagan sa mga tao nga dili Dios. Sa lain nga bersyo sa Biblia giingon dito, makining langit ug yuta katong nakita karon, giandam ni para sunugon sa Ginoo ug silutan ang mga taong daotan ining kalibutan. Ang Jeremias 11:18 nagsulti nga samtang masuko na ang Ginoo ang kalibutan sunugon niya, ang tibuok kalibutan sunugon og tapuson ang tanang tao nga nagpuyo sa yuta, mga taong daotan mga kaigsunan. Mo ni mitabo niya. May pagtanaw si Sir Karel Iga nga nakaroon sa Bacolod City. Bitaw, may buntag ni Sister. May buntag po ni Efren Magbanua, no? O sa uban pang mga viewers na to. Ay makalimot sa pag-share tong live aron daghan iso na masayon sa mensahe. Napadayon ta. Walay problema daw ng tugon, ang problema bagong tugon tungod kay nagwali sila nga panahos bagong tugon na limpyo na ang mananap nga mahugaw. Tanaw na to ang bersikulo mga kaigsoon. Okay. Sa buhat Jes mao ni ang gisaligan sa mga tao nga mukao na sila og karning baboy. Tungod kay naa sa buhat Jes, hinlo na daw ang tanang mananap nga mahugaw. Nangita ko pagkasulat, wa jud ko kabasa na. Ambot asa rabit na basa nila na. Pero sa ako nag-iingon,
alang sa mga viewers karon, ang buhat Jesus usa ka sugilanon, usa ka istorya. O dili pwede nga ang istorya at rakas tunga magsugod. Unya muundang na pug kadi ka motapos. Istorya gani magigsunan, sugod kag uno, tapos po na. Para masabtan nimo ang kinatibuk-an nga sugilanon sa mga kinatibuk-an nga tumong sa mao nga istorya. Nakisa mag-istoryahan niya, si Pedro o si Cornelio. Kisa mas Pedro, Hudiyo, apostol ni Kristo. Kinsa mas si Cornelio, hintil, usa ka pangulos mga sundalo, ug usa ka Italianon. Kung sa may naa ni Cornelio, si Cornelio masimbahon sa idibok panimalay. Mainampuon, matinabangon. Mao ni kinaiya ni Cornelio. Apan di lang siya magtotoo, di lang siya Hudiyo, hintil lang siya. O kabalo ta igsuon nga ang hintil ug Hudiyo dili makasinabot. Oh, sa balaod sa mga Hudiyo, dili sila pwede nga moadtos mga balay sa mga hintil. Dili po sila pwede mga sawa sa mga hintil. O dili po sila pwede makigamigo sa mga hintil. Ngunit balaod sa mga Hudiyo. Karon, gipakita ang pananawon. Ang title, Cornelio Pedro. Hintil o Hudiyo ang title. Unya si Cornelio kay may nampuon man nagampo siya. Ako na nagisuri ang bersikulo kay naamon ni. Buhat Jes 1:9. Nagampo si Cornelio. O sa mag-ampo mitungha ang malulunda og miingon, Cornelio, ang imong mga panglimos o mga pag-ampo sangko o miabot sa langit. Miabot sa langit ang imong mga pag-ampo o imong mga pagtabang. Naibal-an is Ginoo. Og naigisugo ang malulunda. Pagsugo og tao nga imong kuhaon dito si Pedro. Si natuan nagpuyo nga Pedro gihapon nga magpapanit, kuha siya. Dadas imong panimalay. Kay adunay siya isulti nga mga pulo nga makaluwas kanimo ug sa imong pamilya. Sa nabati nigsuon ni Cornelio kini nga mensaheng malulunda. Wa siya magduha-duha. Iyang gisugo ang duha ka sulugoon ug usa ka sundalong masimbahon para kuhaon si Pedro. Sa diha nga gisugo sila, nagbaklay sila kay lalayo man nagpuy-an ni Pedro. Nagbaklay sila. Si Pedro po nga tuas balay sa bersikulo 9. Lingon dito na si Pedro misaka sa atop aron sa pag-ampo. Niya ang sugilanon. 9. Og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy siyang makaon apan samtang naghikay pa sila niini siya gipanawan. Naghikay pa ang kauban, gigutom na siya, o di wa siya makaon, naghikay man. Iyang nakita ang bisyon, iyang nakita ang pananaw. Hinumdumi nga lahi ang bisyon, lahi ang dream. Ang dream tulog na, apan ang bisyon mata ka na, gipakitaan lang ka. Unsa may nakita? Yan. Iyang nakita ang langit nga naabli o gitunton ang usa ka dakong habol nga hiniktan sa upat ka kanto og diha ang tanang matang sa mananap nga tagupat og tiil, mga mananap nga nagkamang og mga langgam sa kahanginan. Karga sa habol. Karon, sa nakarga na sa habol, niabot sa tubangan ni Pedro ang habol nga puno sa mga mananap. May nabati nga tingog, Pedro, tindog pag-ihaw kumaon ka. Apan gibalibad si Pedro, Ginoo di ko mukaon, kay sukad pasukad wala ko makaon o dili binalaan o hugaw. Palibad si Pedro baya. Apan unsa ingon si Ginoo sa tingog, ayaw nganlig dili binalaan ang mga butangan na hinuan na sa Dios. O kini netabo sa makatulo o kini gibira paingos langit, gibalik sa langit. Okay. Unang puntong isgutan na to. Sa pananaw ni Pedro, adunay wala makarga dito nga hugaw gisgutan sa daan tugon. Unsa man ang isdang walay himbis.
Wala ikarga ang isdang wala hindis. Ang ikarga o patiil nga mananap, mga halas o mga langgam. Ikaduhang punto, wala mag-ingon ang Ginoo nga tanang butang gihinluan na. Niingon siya, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan nas Dios. Hisgot ganig mga butang, adunay butang wala mahinlui. Ato bantayan, walay mabasa diya nga nag-ingon ang Ginoo nga gihinluan ni ang tanang butang, kundili mga butang lang ang gihinluan, meaning adunay butang nga wala mahinlui. Nakaron pala ita. Og nahitabo sa makatulo, human gibiras taas. Sa 17 mga kaigsunan, lingon na po dito, samtang si Pedro nalibog pa unsa ka ang kahulugan sa pananaon. Kaya man ilagon ang bersikulo. Kamugod magbasa uban ng mga siibdi, uban ng mga tao magkaukaring baboy. Di na ugan mo basa 17. Oh. Sa 17 mga kaigsunan, nalibog na si Pedro, ano pakanon kung hugaw mananap nga di mo na ipakaon, libog na siya. Apa ni abot igsuon ang gisugo ni Cornelio nga tulo ka tawo. Nanawag, naabad ni nagpuyo si Pedro, Simon Pedro. O niya, niingon diri, nisulti ang balaan nga espiritu. Kasi giingon niya, naindahan. Og nanawag sila, pagpangutana ko nag-abot ba didto Simon nga nag Pedro, og samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananawon, ang balaan nga espiritu miingon, tan-awa anay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Tindog, kumanaog ka, uban kanila sa wala bag-ugon-ugon, kay ako mao'y nagpaanha niya. Nisulti ng balang espiritu, Pedro, na anay nangita ni mong tulo ka tao. Tindog uban nila. Kumanaog ka, ayaw pag-ukon-ukon, kay ako'y nagsugo nilang kuhaon ka. Pila ka taong niabot, tulo ka tao. Pila ka tingog ang nabati ni Pedro, tulo. Meaning, ang kahulugan sa tulo ka tingog, maotong tulo ka tao. O sa kahulugan sa ingong nga tindog Pedro, kumaon ka. Ang kahulugan di ay tindog Pedro, kumanaog ka, uban nila sa walay pag-ukon-ukon. O na klaro mga isunan. Samtang si Pedro ni Koyog, uban sa pagkaisunan, paingon sa balay ni Cornelio, si Cornelio sab nga nagpaabot nila sa maong sigilanon, nagpatigom sa higala og mga parente dito gyud sa balay ni Cornelio. Versikulo 24. Og sunod nga adlaw sila nahiabot sa Caesarea, og si Cornelio nga nagpaabot kanila, nagpatigom sa mga parente og mga higala. Kay gusto po si Cornelio nga maluwas ang mga parente og mga higala. Gipatigom po niya. Kay gusto po si Cornelio nga makabati sila sa mensahe ni Pedro. 25. Og sa pag-abot nila sa balay ni Cornelio, si Pedro misugat kanya ron sa pagsimbag niya pa. Sindilan, umisimba kanya. Ingos Pedro, tindog, ayaw pagsimba ka na ko kayo tao rasab sa manin. Tindog si Pedro. Cornelio. Pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, dito ang daghan nga mga tao. Mga tao nga mga hintil, nga dili ang ngayan ambiguhon. Apan tungod sa pananaon nga nakita ni Pedro magkaigsunan, dito siya naka huna-huna niya nga ang pananaon di ay nga mga mananap. Ang ipasabot ato mga tao, nga ang kontra sa mga Hudyo sa unang panahon, nga dili minsahian, apilunas mensahe amiguho na. Naniya ang istorya, versikulo 27 hanggang 28. Og sa pagsulti na kaniya siya misulod, og dito iyan nakita sa ang daghan ng mga tao nga nagkatigom. Og siya miingon kanila, kamo na sayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usak ka Hudyo
ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong apan gipabro kanako sa Dios pinaagi sa pananawon nga walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o hugaw. Pagkaklaro ang magigsunan. Ingos Pedro, hibalogin mo nga hintil mo Hudiyo ko. Balaod na mo na nga dili maging uban di magamigo ninyo di mamisita. Pero batay gipahibalo kanako sa Dios pinaagis pananaon nga ang mga tao di na nakukontrahon amiguhon na nako ang mga hintil. Tanaw na gini basahan versikulo Buhat 10 versikulo 27 o 28 Living Bible yung mga kisunan. Peter told them, it is against the Jewish laws for me to come into Gentile house like this. Nahibalogin ko nga supak sa balaod sa mga Hudiyo nga mamisita ko sa mga balay sa mga hintil. Magigipon ko nilang istorya, supak na, pero sumpay. But God has shown me in a vision. Ang Ginoo nagpakita kanako sa pananaon that I should never think of anyone as inferior. Di na nakunganan pa isuon og hugaw ang mga tao. Gipakita niya pinaagis pananaon. Taon niya malibog kita na. Nga naa diha magisunan. Unya nga ni ang pare na komentaryo pa gani. Sa Biblia igsuon nga Kristohanong katilingban sa buhat Jis. Nagkomentaryo ang pare dito nga kadtong pag-agda sa Dios nga pakanon si Pedro sa hugawng mananap nagkahulugan nga si Pedro dili magpanuko sa pagpabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Buti pasabot nga kadtong pag-ingon sino nga tindog pagkumaon ka sa mga mananap nga hugaw nagpasabot di ito nga si Pedro di magpanuko sa pag-adto sa balay ni Cornelio nga di ilang hintil, di ilang hugaw. Buti kahulugan. Ang pari ni tuo na anak kaya nang isulat. Pero ang ilang mga kauban ng mga ito'y wag yun. Walit na mas ginawa nga Hindu na. Napaniuban mo nga, duha man yung meaning, Brad. Tanaw ra. Duha ko ni kahulugan. Literal o simbolikal. Uy, pag-sure, uy. Dili pwedeng mahimong literal ang pananaw ni Pedro kay vision pananaw to. Simbolikal ang pananaw ni Pedro. Okay, simbolikal ba nangitag kahulugan? Usang nga ilhanan nga simbolikal kay si Pedro nangitag kahulugan. 17. Og samtang si Pedro nalibog pa unsa ka ang kahulugan sa mong pananawon. Nalibog si Pedro. Pero ang uban nga mukha ka ng babaw ay libog-libog kaon dayon. Muna nga gikan ato igsoon ang mga hintil nga gawalihan ni Pedro nabunyagan. Nituo sila sa mensahe ni Pedro. Og sa diha nga mga igsunan nakabaniog na ang Jerusalem nga si Pedro nagigsalo pagpangaon sa mga hintil may dakong kagubot ang ilang nahitabo. Kay supak lagi sila. Kay wa man sila kitag pananahon. Ang mga Hudiyo nga wala man kitag pananahon nasuko ni Pedro. Ano mga Pedro nga niipon ka magkaon sa mga hintil? Wala man yung mga tuli, mga pisot man ang bawal man nato. Tanaw ko ni versikulo 11 sa kapitulo 11 sa buhat. Gireview ni San Pedro ang pananahon sa buhat 11. Yaraw. Og unya ang mga apostoles og ang igsuunan nga didto sa Hudia nakadungog nga ang mga hintil usab bidawat na sa pulong sa Dios og sa paghitungha ni Pedro sa Jerusalem siya gipakiglalis sa mga may circumcision nga nag-ingon nganong niadto ka man sa mga taong walay tuli o nakigsalo kanila sa pagpangaon. Nganong ilamang gisupak si Pedro tungod kay sila wala kitag pananahon. Si Pedro lang ang nagkitag pananahon. Muna nga nagtuo sila igsuon nagisupak ni Pedro ang sugo sa Ginoo. Kaya masig kitag pananahon. Mao nang iyang gireview ang pananahon para makasabot ang mga tao nga mga Hudiyo.
Iyang gireview, kung sa iyang ginakita, gipakaon siya, gitagna, gipakaos man nga hugaw, gireview. Pag review karon, nakasabot na ang mga tao nga mauli hinungdan nga ang si Pedro niipo na sa pagkaon ngadtos mga hintil. Unya, gamito na ba niya ang bersikuloha misunan? Nga si Pedro daw di kaon o karing baboy kay hintil mo kuno to. Unya, ang mga hintil, mangaon makaring baboy. Si Pedro kagkigsalo man, ni kaon o Pedro baboy. Mo po ilang konklusyon? Wala, oy. Sa diha nga nangaon sila igsuon, wa na sila mangaon og mga mananap nga mahugaw. Ngano man, nituo na sila sa pulong sa Ginoo. Yaraw, o niya ang mga apostoles ug ang igsuonan nga didto sa Judea nakadungog nga ang mga hintil usab midawat nas pulong sa Dios. Sa tubak kung midawat sa pulong sa Dios ang mga hintil, wa na mga unog baboy ang mga hintil. Wa na mga unog isdang wala himbis ang mga hintil. Sa tubak si Pedro nga nag-iipon pagpangaon dito, safety siya tungod kay nidawat naman si mensahe. Pero ang mga si Ibde ay kaon na pinag baboy kay niipon mo kaos mga hintil. Wa mo gisabot-sabot ay basa-basa god. Nganong mukaon mo sila baboy ang mga hintil nga niingon dito nga ang mga hintil midawat nas pulong sa Dios. Una kay midawat naman pakanon mo nagbaboy nga ang pulong sa Dios ingon man nga ayaw pagkaon karing baboy. Nya midawat sa pulong sa Dios ang mga hintil. Nya kaon man nagbaboy. Wala na, mo nang mabaw utok ma. Oh. Mo nang atong gikoreksyonan, magkoreksyonan, no? Na panahon sa bagong tugon, adunay sugo sa Ginoo. Biblia. Basa. 1 Corinto 10 versikulo 25. Usa giingon dito. Kumaon kamo bisag unsa nga anaas baligyanan sa mga kanunon. So walay pagsusi. Gamit ang imong kaisipan. Kaunta nga naas merkado pakanon tatanan basta kanunon. Hisgot ganig kanunon kanang ipakaon sa Ginoo. Dili gani kanunon kanang baboy, dili kanunon. Kaya di pakaos Ginoo. Apan makaon ba ang baboy? Makaon. Makaon siya apan di lang kanunon. Ingo San Pedro, kaon mo bisag unsang karne, basta kanunon. Wa ginay problema magkigsunan. Kay kanunon mo ipasabot diha. Mo na nga sa atong pagtuon karong kabuntagon. Gisutian lang muna ko nga ang mga mananap nga mga hugaw sa dantugon hangtod karon wala gyud na malimpyo mga kaigsunan. Nagpabili ng hugaw. Unang rason tuo sa tagna. Nga ang tagna sa katapusang mga adlaw adunay sunugon sa Dios ni mga tawo nga nagkaos kaning baboy. Naghinluan to. Di wa na sunugon. Nagawa na may sunugon, di na ang tagna na bakak ni noon. Una gitambagan ta 2 Corinto 6 versikulo 17-18. Panggula kamo kanila og magpalain kamo kanila. Ayaw na ka maghikap og mahugaw o pagahinangpon ko kamo. O sa mang hugawang di pahikap, mga mananap nga mahugaw, labi ng baboy. O kamo mahimong akong mga anak na baig dalaki, nag-ingon ang labing makagagahom nga Dios. Mauna igsuon ang atong isgutan ka. Pananaw ni Pedro, dili literal simbolikal. Nga naman, adunay wala makarga sa habol nga hugaw nga mao ang mga isda nga wala himbis. Wala makarga sa habol. Kung imong iliteral, ang nakarga sa habol ang gilimpyuhan, na ay wala malimpyuhi. Unsa man, isdang wala himbis. Ano mga o may kapag mo anak o manalimpyuhi? Kana kung imong iliteral. Apan gisimbolikal siya. Kaya na kahulugan. So, ang mga mananap nga hugaw nga nakita ni Pedro, nagpasabot. Katong mga hintil nga mga walay Diyos. Katong mga hintil nga wala magtuman og balaod sa Ginoo. Moto sila ang mga mananap nga mahugaw.
Mo tang walihan sila. Mo na hantod karong panahon na iso na anay wali. Kasi asan dapita na ay wali. Mo na hinoon ang mga basir na to, di man na kapuyon man na kuminaw ng pagkaon, nga mukaon man lagi. Naibitaw ko salihan ng soon. Nagtapik mi mitungod din ng pagkaon, baboy. Sa ingon niya, daghana ginamong maimpierno, no? Bisag na hebalo ng maimpierno, mukaon gyapon. Oh, nahibalo na igsoon nga bawal, hugaw, mukaon na gyapon. Mura bang sigarilyo ba? Nahibalo na nga sigarilyo makadaot sa panglawas kay gibutangan na nag-warning sa gobyerno, pero mupalit lang gihapon. Nahibalo sila nga ang taong makainom, ang utok maliso, muwa ang buot, unya mahubog. Wa ng buot, muinom gihapon. Nahibalo sila ngon mahubog sila bahang Uber, musakit ang ulo, muinom lang gihapon. Mo nang mingon dahil sila nga, daghan na namang maimpierno. O daghan yun. Basta kay dili bubiya. Makaigsunan, wala man ta magwali para paundangon ta mog inom, paundangon ta mog panigarilyo, paundangon ta mog kaon sa mananap ng hugaw. Pinsa mo kung paundang ninyo, inyo po ng kwarta, di mo na ako. Ang ako lang, magpahibaw rin ko, nga kung dili mo muundang og kaon o karing baboy, di mo muundag hubog-hubog, o di mo muundag panigarilyo, kahilayan sa kalibutan, ang sangkuan ninyo, impirno gyud. O gibawin ninyo, unsa kainit ang impirno. Muna nga may tambang ang Ginoo, buhat 3:19. Pag inursul ka mo, o pamalik na ka mo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, o ang panahon sa kahayay mag-aabot sa sulod ninyo. Adunay panahon sa pag-inursul. Nga samtang ang tao buhi pa, naapay chance siya nga magbag-os kinabuhi. Kaya kung ang tao mamatay na, walay panahon sa pagbag-o mag-igsunan. Walay panahon. Kung dili, buhi pa ta, isubo ta sa pag-inursul. Matod pa ni Alberto Byron Buynay, ayaw dugangi ang nasulat sa Biblia kay dili raba na inyo kasab-an ka sa Dios, wala mabasa sa mga mahimo nga makaon ang tanang karne. Ha? Pasti lang pa ita. Kanangin mong gisaligan nga Biblia, hubad sa Katoliko, ulahi pa na aning King James. Oh. Ulahi pa na King James. Aron di ka magmahay, basahon ako niyo. Biblia sa Roman Catholic nga hubad. Kanangin mong giingon. Una pa ang King James, ana, inyo lang giusab ang wordings aron nga makakaon gyud mo karing baboy. Ada na to ha. Wala man ako na kayo imo sa Biblia kay usar ka bersyon. Biblia sa Katoliko. Klaro ana. 1 Corinto 10:25 akong basahon ni para di ka magmahay. Mao na sa Biblia sa Roman Catholic nga hubad nga naay mga limbong ani kay ngano man naay mga limbong gipang usab nila ang original. Ang nasulat sa King James giusab nila ang wordings. Tanawa ra. Tara, kung di mo kabantay mo nang daghan ng impierno, nagamasalaag. Kaya naa sila Biblia ang hinimo nga delikado ang pagkasulti kay murag makaon ng karing baboy. Oh, 10:25. Makahimo ka mo pagkaon bisag unsang karne. Ana? Nga gibalagya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Biblia sa Katoliko niya, makahimo daw ta pagkaon bisag unsang karne. Buti pasabot apil lang baboy kung sa kunsagon. Apa na pangutana? Asa may una nga hubad? Kini or ang King James? Una ning King James oy. Ang King James walay giingon nga bisag unsang karne nga mahimong kanon. Ang sa King James version nga una sa hubad sa maayong balita Biblia mao ni pagkasulti. Kumaon kamog bisan unsa nga gibaligya sa baligyanan sa mga kanunon. Kanunon ang gisgutan. Apan sa inyong hubad may Biblia nga may balita nawala na ang kanunon. Ang gipuli bisag unsang karne kana. Di limbong.
Nga inyo manggiusap ang wordings. Kung naghimo mo Biblia nga hubad, nga nang giusaban ang wording sa King James Version, nga una maning King James kaysa Biblia sa Katoliko. Kining maayong balita Biblia. Giusab nila ang wordings para nga murag makaon na gid ang karning baboy. Apan di nakapasar sa mga Adventista. Tungod kay mas original ang King James kaysa inyong hubad. Kaysa ang inyong hubad nga Bible nga good news. Di pang usab ninyo diha ang uban nga mga pulong sa original nga King James Version. Ano ba ko no? Sa King James, kaon mo bisan unsang nga naas merkado sa mga kanunon. Mo ni unang sulat. Sulat nga nagsundog. Giusob man kaon bisag unsang karne. Wanay kanunon. Mga tadi limbong. O nasakpan oy. Sagusaon man. Sagusaon ninyo og ikikyas. Sakpan ang inyong Biblia hinubad. Kaya na ay mga Biblia isor nga mga bugos ron. Di pang usab ang mga wordings sa original para inigwali nila, inigbasa ang tao mukaon jud og karning baboy kay laliman ka na makahimo kamo pagkaon bisag usang karning nas merkado. O di mingon jud ako na mingon ang tao nga tanawa lagi pagkaon lagi ang baboy kay ingos Pablo nga bisag usang karne. Apa naa ba na sa original? Wala. Kaya sa King James, makahimo mo pagkaon sa mga kanunon. Bisag unsa, basta kanunon, pwedeng makaon mo. Na kanunon man dire, ang diha, bisag unsang karne. Pero, asa may tuuhan ninyo? Ulahing hubad o kining unang hubad? Wala, oy. Pusoy. Di nakalusot mong kaigsunan. So, ingon ana, no? Sa kung saon ni mo og likay, wagin. Klaro ang gisulti si Biblia may gala. Nga, bantayanan ang mga bersyon sa Biblia. Kay kini mga si Ibn Muwali, mo na gamito nila. O, kaon ta, bisag unsang karni, kay mo nagsulti Pablo. Niya, ang baboy na mas merkado, kaon ta. Pero pangutana, wala sa original. Ilang gilubag ang bersikulo, giwala ang pulong kanunon, gipulihan o bisag unsang karne. O, di impas. O nagingon ako ba? Nga daghan ang maimpirno o niya ang makaingon kamurapon. Ato pa nito, isumbong ang publisher kay limbong mangkana. Ano mo sumbong mo kung ano yan may klaro Biblia? Oh. Kung dili pa nilimbong ng 1 Corinto 10:25, nga nang gipulihan man ninyo nga ang pulong kanunon. Nga nang wala man isulat ang kanunon sa inyong hubad nga Biblia. Nga nang giwala man ang pulong kanunon. Nga naam na sa King James, nga unang hubad. Kaya pagpabiling guys sa imong utok, basag King James, kaya ang King James una pa na sa hubad sa Biblia nga inyong gihubad. Kining maayong balita Biblia. Una pa ang King James. Problema lang kay ang paghubad ninyo, inyong giwala ang pulong kanunon. Para gid makaon ng karing baboy. Para makaon ng kabayo. Para makaon lugar. Wala. Di ka pasar magkaigsunan. Sa kung saon pa. Mauna mga kaigsunan. Kanang inyong pagpanudlo para gid muhaom lang sa muka. Kay, naghubat na kay mukaon makaring baboy. Di pa humahaom sab. Atong kuhaon ng kanunon be. Pulihan na sa kung saan karnes merkado kaon. Tanawag ipulihan. Muna diha mga igsunan. Nga ang dili kabantay, mura pong tinuod, pero sa amo igsunan mga SDA, di na nakapasar. Di nakapasar inyong style. Analisa tumarong sila tuna maayong buntag diha. No? O sa uban na igsuon nga mga viewers, atong uban po mga basher na to. No? So, naapamakulakaw mga higala. So, salamat sa mga nagtanaw na to. Kita mag-igsuna ato lang giwali ang mambilita. Atong giwali unsa insaktong na Biblia. Kanang muingon nga ang baboy hinlo gipakaon na, wa gyud nay bersikulo sa Biblia sa tinuod lang. Bisag putol wa na. Kanang muingon nga giugasan na ang mananap nga mahugaw, di nang basa sa Biblia.
Ila ra nang wali. Pero walay bersikulo. Pag ako'y musuti, may bersikulo. Ang baboy hugaw dili pakaon, may bersikulo. Ang dili muundang sa pagkaw kaning baboy, sunugon, may bersikulo. Klaro. Oh. Pag ingon ni Pedro nga katong manganap nga hugay pakaon, kato nagpasabot siya nga ang mga hintil amiguho na. May bersikulong mabasa. Ang inyo, wag ni bersikulo. Sige lagwali ang baboy pakaon na, way bersikulo. Sige lagwali nga Domingo ang pagsimba, way bersikulo. Sige lagwali nga patay bunyagan, ang batang kamay bunyagan, way bersikulo. Sige lagwali nga ang bunyag wisik-wisik, way bersikulo. Ganahan mo muwali ko yung mga bersikulo? Nga ang inyay bangwali, pulos ba para isulti, way mabasa ang bersikulo? Mga pito nagingon ako, pangita mo bersikulo sa kung waling mo al kontra. Apan samtang wa mo bersikulo, di mo kabasa. O, mawagyapon na o, kanang 1 Timoteo 4:1-4. Kamu iniigo, ano, dili kami. O, nero. 1 Timoteo 4:1-4. Kinsa man yung doktrina. Doktrina siyawa ni. Apan na pangutan na. Kinsa man iniigo. Dili kami, oy. Roman Catholic man iniigo ni. O, niya. Ano magsabot yung pag-ayo? 4. Nero. Asa ta? Wala masabtan eh. Di kasabot. Kay gusto man nga mukaon. Sunog yun. Amo na. Kaya man kasabot yun. Nara. Iyang bersikulo ni ha? 1 Timoteo 4:1. Paingon sa 4. Og ang Espiritu Santo tinaw nagapahayag nga sa kalahian nga mga panahon adunay man nagpamiya gikas pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbongon nga espiritu o sa tuluohan sa yawa. O sa ingon ni Pablo, adunay bubiya sa Ginoo kay ilang dawaton ang doktrinas panuway yawa. Yan. Pinaagis mga pagminaot sa mga taong pakakon kansang kaisipan nga paso nga daw pinaagis binagampot tao. Duha ka doktrina rin sigutan. Unang doktrina nga nagdili sa pagpangasawa. Unya kami na. Kinsang pundo karon nga dili mangasawa. Nga gihimong doktrina. Roman Catholic. Ilang pare ni magminyo. Unya kami na ego anak. Sunod. Nagdumili. Nagpilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Unya. Nagpugos daw sa mga tao nga dili mukaon sa mga kanunon. Wala mi magwali nga ayaw mukaon og baka, manok, kanding wala. Kinsa may nagpugos ani? Kinsa man nga doktrina nga bawal mukaon bisag unsang karne, bisag karne pas ipakaos Ginoo ay gibog kaon. Kinsa man pundok na? Roman Catholic. Asam basa? No. Doktrina Kristiyana, mabasa na. Inyong doktrina nga di mo pakanog karne, bisag unsang karne, unsang adlaw, panahon sa Biyernes Santo o Miyerkules Santo. Inyo ng doktrina din ni amoy. Ano? Sogo sa Iglesia Katolika. Aliman ka? Ay, sogo ninyo ay. At least kabalo mo, ani. Para may balo, Sogo sa Iglesia Katolika. Pagsimba sa adlaw Domingo. Katolika na ha? Sunod. Ikatulo, ang pagpuasa o paglikay sa pagkaon o karne nga adlaw tiniman-an Miyerkules sa Miyerkules sa Badles o Biyernes Santo. Bisag unsang karni daw, bisan pagkarning kanunon, ayaw pagkaon na, doktrina na ninyo. Plus, dili magminyo. Inyo ng doktrina, kamo iniigoan na, dili kami, kay kami, magminyo man mga pastor na mo. Unya, nagtudlo sa mi nga mukaon, bisag unsang karni, basta kanunon. Ayaw ipasangil ang bersikulo nga di na kaabot na mo.
Sunod. Nagdumili pagpilit sa mga tao sa makanuno nagibuhat sa Dios uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nagatuo og naibalos kabaturan kay maayo ang tanang butang og gibuhat sa Dios og wala ipasalikway kun ginadawat kini uban sa pagpasalamat. Wa gi ipasalikway basta kanunon lagi. Oh. Dawaton sa Dios ang imong pagampo basta ang imong giampuan kanunon nga pagkaon. Pero baboy sa madawata. Ampo kag baboy baboy pansat pasayan isda wala himbis ampo animo why Dios budawat ana. Dawaton nas panuway. Nga naman ang bersikulo mabasa dawaton sa Ginoo kun ang giampuan kanunon. Dawaton sa Ginoo dili isalikway basta kanunon nga pagkaon. Apan isalikway na basta dili kanunon kay hugaw na. Kasimple analyze mag-eksonon. Simple sabton. Mangita jud kag rason para nga mulusot ka di kalusot oy. Di jud ka kalusot. Kay sa kantik sa eksonon diha sa 1 Timoteo 4:1-4 kun naa kay pagsabot ug may kay alam ka. Doktrina duha ka buok. Dili mga sawa. Dahil pugson ang mga tao nga dili mo kaon sa karne basta bisan unon. Na din na mo nang wala man. Inyo man ang doktrina. Pare, di mga sawa. Pag-abot pag Merkulis ug Biyernes, dili pa kaon sa karne. Inyo man na. Nastilan. So sawa ni mo katawa daw. Hilaw yung katawa. Nga naman, wa gyud kay mabasa ang bersikulo. Sa tinuod lang. Oh. Sa tinuod lang. Mo naging nakigsuon nga kung magbuot kini tag-ato impierno kita. Magbuot ang Biblia padubad. Impierno ta oy ngano man nagbuot ka mag-imo. Ang Biblia klaro man na. Nga ang nagkaos kaning baboy sunugod kaklaro ana. Magbuot sa imo nga di ka sunugod. Oh. Ingon dia wala isilik kay basta kanunon. Oh klaro ana. Pulong ganing kanunon uki ang Ginoo ana. Ampuan nimo ng kanunon malipay Ginoo. Pero mag-ampo kas baboy nga tawag kas Ginoo, why maminaw nimong Dios? Ampuan nimo ng baboy, pansat, alimango. Yung Ginoo, tabangi man nga maglawas. Why Ginoo maminaw ana? Ang yawa may maminaw ana. Kay ganahan ang yawa nga di mo muundag kaon o mananap nga mahugaw aron daghan ang mga adtog impierno. Tanawa ra ko ning Proverbio 28:9. Claro eh. Proverbio 28:9. Sa di ingon direksyon. Sa di pa ta mo undang. Kadtong nagpalulingog sa ing dulungog gikan sa pagkamati sa kasuguan bisan ang iyang pag-ampo may usa kadulugtanan. Daliman ka na. Kadtong mga tao daw nga di gid maminaw sa sugos Ginoo bisan pag mag-ampo sila dumtan nako. Karon ampuan nimo ng baboy. Suko Ginoo na. Ampuan nimo ng isang wala himbis. Ampuan nimo ng alimango. Suko ang Ginoo na nga naman. Nagpalingog pagpamati sa kasuguan. Ingon din siya, ang imong pag-ampo dumtan ako. Ang unang Timoteo 4:1-4, kung ang imong giampuan kanunon, alipay ang Ginoo. Dawato na, way ipasilikway, basta kanunon. Pero nag-ampo kag baboy, ay, ayaw na lang, kay way minaw na. Kung dili, ang yawa, minaw na. Matur pa analisa tumarong sila tuna, correct yun, sakto gina. May pagtanaw da ni Brother Richard Burden Velarde. Bulig so, salamat sa mga viewers, salamat sa mga basher po, salamat sa nangutana. O hangyonan nako nga ay kalimot sa pag-subscribe sa ato usab nga channel, ang YouTube channel, ang ato usang Facebook page, ang Zoom TV. O ay sa makalimot sa pag-share sa tong live aron daghan igsuon ng masayo. Magambot sa pagtapos. Minahal nga Dios kana ikaw sa mga langit, salamat dining kabutagon. Salamat sa mga panahon na kay magbisa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo padalangin ni ang mga tawo nga minanang tan-aw masabtan ang tinuod nga pagtulunan
Pasalo kami sa among mga sala, magisalay pinagi lamang sa imong bugtong anak na among manuluwas. Amen. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña, kainyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kalawasan, ang panapagtipik sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat ng buntag, God bless ug babay, bersikulo lang walang personalan.